Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo. Pakitawag na lang po ako sa alias Rhea with an H. Gusto ko lang po sanang ikonsulta kung ano kayang lagay ko sa taong to na ikukwento ko po sa inyo. Ganon pa rin kung anong pinakamainam kong gawin. I have been seeing this guy for more than a year na po, Tita L. He's 43 years old while I am 28. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa relationship namin kasi wala kaming official label. Ayaw niya pong mag-commit dahil gusto niya raw munang ayusin ang buhay niya. Unang-una, wala po siyang stable na job. Pero on the side, he is a gym instructor. May history siya ng cheating sa past relationships niya, pero sabi niya naman, kaya niya kinikwento at nagiging open siya sa akin sa kanyang mga flaws ay dahil hindi na siya ganun ngayon. Pero natatakot pa rin ako, saka mas lumala po yung anxiety ko. Pero kasi wala namang kami ni maski anong label, walang maitawag sa anumang meron kami. O kung meron nga ba. Hindi ko na alam ang gagawin ko kasi mahal ko na siya, Tita L. Pero I don't know. I don't even have an idea if he feels the same for me. Gusto niyang ini-spoil siya. Yung mga naging ex niya, binibilhan siya ng anything he would want at lagi rin silang nagta-travel. Sagot ng exes niya. Ako naman po, may mga pangarap ako and priority. Gusto ko po talagang makaipon ng malaki para sa sarili ko at sa aking future. Ayoko kasing forever na matali sa 9-to-5 job, Tita L. So, nag-iipon po ako talaga. I don't even spend much para sa sarili ko. Pero lagi siyang nagpaparinig ng mga gusto niya. One time, yung men's perfume na may kamahalan po, Tita L. Pero sabi ko, sige bibilhan ko siya. Pero nagalit siya nung hindi ko nabili yung pabango sa duration na gusto niya. Sinasabi niya na puro sabi lang daw ako. Di ko naman daw ginagawa. Bala ko naman talaga siyang bilhan nun, pero pag may extra na sana akong pera. Holiday season pa, so talagang extra careful ako sa pag-spend, Tita L. Ngayon, napapaisip ako na baka kaya ayaw niyang mag-commit sa akin kasi di ko naman siya nasa-spoil. Never pa rin kaming nakapag-travel kahit short distance lang. Kasi magkano rin yung need kong ihanda para doon. Kakain pa kami, mag-outdoor activities, etc. etc. Diba? O baka naman ibang babae pa rin talagang gusto niya. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin, Tita L. Sobrang exhausted na ako mentally, emotionally. Basta, sana po mapayuhan niyo ako. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Rhea. Rhea with an H. Okay, Rhea with an H. Unang-una, 2025 na. Sana magising ka na sa pagpapantash. Magising ka na, bakla! Ginagamit ka lang niya! Ano ba? Na-inlove ka pa dito kay kuya? Ano ba to? Wala kayong label. Red flag na agad yun. 1 year na kayong... Ewan ko kung you go out together at nagkakakilanlan, 1 year na, wala pa ring label. Ano yun? Tas yung age gap nyo, he's 43 or 28. Parang naghahanap lang yan ng mauuto. Sorry Kasi parang nanggigil ako talaga. Ikaw naman kasi, huwag ka naman masyadong, alam mo, hindi tayo dapat nabubulag sa maling pag-ibig dahil parang ikaw lang ang in love dito sa guy na to. At itong guy naman na to is just taking advantage of you being so infatuated sa kanya.
Hay nako. Tingnan mo, sabi nga ni Gail Easy, red flag yan, tumakbo ka. Si Carlo, ganon din. Red flag yan. See? Ang daming red flags and yet you don't notice, you know why? Kasi nga masyado kang nabubulagan sa pagka-in love. Naku po, Diyos ko. Sorry Lord. Baka mamaya ano pa kayo? You know? Nag-DO pa kayo. Na ganun ba kayo, Mars? Baka naman mamaya, yun lang ang habol sa'yo. Tapos sasabihin niya sa'yo na, nasa na yung part na yon? Sasabihin niya sa'yo na marami siyang history ng cheating sa past relationship and he's only saying that because nagbago na siya o kasi para transparent siya sa'yo. Kung talagang mahal ka niya, 1 taon na, dapat may label na, hindi yung wala pa rin kayong label hanggang ngayon. Buti pa yung acetone nakalagay acetone, may label. Ano ba te? Buti pa yung acetone, hindi ba? Alam mo, kung nanghihingi ka talaga sa akin ng payo, itong gawin mo. Kahit na nahuhulog na ang loob mo sa lalaking ito, sana wag naman mahulog ang panty mo sa kanya dahil lalo kanyang aabusuhin. Tingnan mo wala pa kayong label pero kung ano-ano nang hinihingi sa'yo, gustong mag-travel at ikaw ang gagastos? May sugar mommy ang hinahanap neto, Mars. Pagkatapos, hindi lang nabilhan ng pabango, parang batang nagdadabog. Ano yun? Ay nako, kung ganyan ang lalaki, babatukan ko yan. Pangalawa, baka naman pwedeng kung ini-spoil mo siya sa paraan na alam mo, baka naman pwedeng makatikim man lang ikaw ng konting pag-spoil din coming from him. Pero kung one way lang, kung ikaw lang lagi, lubayan mo na. Hindi mo kailangan ng ganyang klaseng tao o ng lalaki. Ikaw na mismo nagsabi, nagkakaroon ka na ng anxiety. So para mawala yung anxiety mo, bakit hindi mo siya drop him like a hot potato because that is what he deserves. Bitawan mo. Gusto mo ganyan yung jowa mo? Parang laging asado sa'yo, wala man lang financial freedom, na ikaw lagi ang gagasta, para kang kumuha ng ipapasan mo habang buhay. What more kung mag-asawa na kayo at magkaroon kayo ng anak? Ano ka? 'Di ba? Humanap ka ng lalaki na financially stable. At sana makatagpo ka ng lalaki na ikaw naman ang i-spoil. Mars, try mo yon, masarap yon. Na ang babae ang ini-spoil, ikaw dapat ang tinitrita sa princess, hindi yung ikaw. Bakit sino ka? Lalaki ka? Sino ka? Para pagkandarapaan ko. Hindi naman nga tayo, wala ngang label, ikaw na mismo nagsabi. Diba? Iwanan mo yan. Dapat nung 2024, dapat nung December 31, iniwanan mo na yan kasama ng 2024. Leave it behind, di ba? And ngayon 2025, start anew, start fresh. Hayaan mo na siya. Di rin naman natin alam kung ikaw lang ba talaga ang ginaganyan niya. For all you know, sa sobrang sweet talker niya, ang dami niyong inuuto niya. Inuuto, binubudol. Para kang langaw na yung nasa sapot ng gagamba. So sana ngayon 2025, makakawala ka na sa sapot. Sana ngayon 2025, ma-realize mo that you're not worth na ganunin, to be treated that way. You don't deserve a guy like him. You deserve somebody better, somebody who would treat you sa paraan na deserve mo. Sana makahanap ka ng lalaki na hindi ka man itrato na prinsesa,
Pero kahit papaano, makikita mo naman na hindi lang one-sided yung pagmamahal. At huwag kang bigay ng bigay sa paraan ng gusto mo. Dapat kahit papaano may effort din siya. Kung gusto mo pa talaga na isama siya ngayong 2025, ba mag-effort ka naman? 'Di ba? Nung nag-inarte siya na hindi mo nabilhan ng pabango, kung ako yun talaga, walk outan ko yan eh. Ganun ba? O sige, di mamaho ka buong taon. Di ba? Nakakainis lang. Kung ako talaga yun, tapos nag-inarte, sabi ko, maghantay ka! Hindi nga! Di ba? Maghantay ka, mta! Ano ka? Bakit? Ano tayo? Ano ako? Utusan mo? Pag gusto mo ng pabango at magpapabili ka, gusto mo? Nanginginig-ginig pa akong bibilhan kita. Bakit ganun kakabaho? Ha? Diba? Mars, isip-isip. Ha? 2025 na. Dapat ikaw naman ang hinahabol ng mga lalaki. Tandaan mo yan. Okay, Rhea? Sana nakatulong. Ayan, galit na galit rin si Gail Easy. Ang kapal ng mukha yan. Gusto lagi makalibre. Correct! Di ba? Di ba talagang malinaw na ginagamit ka lang? Hay nako. Anyways, sana nakatulong, ha? Tina mo, sabi ni Solly Del Rosario, naku, gusto ka lang hut-hutan yan. Kita mo na? Sabi nga ni Gil, 28 ka lang pero gusto kanyang gawing asukal di mama. Hanap ka na lang ng iba, marami pa dyan besides you're still young, Rhea. Totoo naman, bata ka pa, 28 ka pa lang tapos siya 40 plus na. Half your age, kaya nabubuli ka niya, nai-intimidate ka niya because of your age. At aanhin mo ang bortang katawan, pa gym-gym, wala namang trabaho. Ano yun? Macho ka lang. Ay nako, yung ibang malalaki katawan dyan, maliit ang paa. Yung mga malalaki yung katawan, minsan maliit ang paa, hindi proportion. Ay nako, sa payat kayo liligaya. Ano ba? Rhea, sana nakatulong, okay?